sa isang maliit at tahimik na baryo sa gilid ng bayan, kung saan ang alikabok ng kalsada ay tila kasabay ng paghihirap ng mga tao. Naninirahan si Mateo, isang batang lalaki na hindi pa man lubos na nauunawaan ng mundo, ay napilitan ng harapin ang bigat nito. 11 taong gulang pa lamang si Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila ba pagod na sa mga bagay na hindi dapat dinadala ng isang bata. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina na may sakit na hindi na kayang gamutin ng kanilang kakarampot na kita. Dahil dito, si Mateo ang naging haligi ng kanilang munting tahanan. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na siya upang ihanda ang kanyang mga panindang ice candy. Sa maliit nilang kusina, maingat niyang hinahalo ang asukal, tubig, at kung minsan ay prutas, kung may natitira pa silang pambili. Pagkatapos ay ilalagay niya ito sa plastic at ilalagay sa lumang freezer na minsan ay umaandar, minsan ay hindi. Kapag handa na ang lahat, isasabit niya ang maliit na cooler sa kanyang balikat at lalakad sa kahabaan ng kalsada. Sumisigaw ng, "Ice candy po! Malamig na ice candy!" Sa bawat hakbang niya, bit-bit niya ang pag-asa na may bibili, na kahit papaano, may uuwi siyang pagkain para sa kanyang ina. Ngunit hindi palaging mabait ang mundo. Sa isang bahagi ng baryo, may grupo ng mga kalalakihan na kilala sa kanilang pagiging magaspang at walang pakialam sa kapwa. Madalas silang tambay sa isang lumang tindahan, umiinom at nagkukwentuhan, habang pinagmamasdan ang mga dumaraan. Isang hapon, habang tirik ang araw at halos ubos na ang lakas ni Mateo, napadaan siya sa lugar na iyon. "Hoy, bata!" sigaw ng isa sa mga lalaki. Napahinto si Mateo, bagamat halata ang kaba sa kanyang mukha. "Magkano yung ice candy mo?" tanong ng isa pa, may halong panunuya. "5 po isa, kuya," mahinang sagot ni Mateo. Nagkatinginan ang mga lalaki, sabay nagtawanan. "5? Ang mahal naman." Kung tikman muna namin," sabi ng isa, habang kinukuha ang isang piraso nang hindi nagbabayad. "Kuya, bayad po sana," nanginginig na, sabi ni Mateo. Ngunit imbes na makinig, lalo pa siyang pinagtawanan. "Ang tapang mo naman! Bata ka lang, naniningil ka na!" Sabay tulak sa kanya ng isa sa mga lalaki. Napatras si Mateo at muntik pang matumba. Ang kanyang mga ice candy ay nagkalat sa lupa. "Sayang naman," ani ng isa, habang tinatapakan ang ilan sa mga ito. Sa sandaling iyon, tila ba gumuho ang mundo ni Mateo. Hindi lamang ang kanyang paninda ang nasira, kundi pati ang kanyang pag-asa para sa araw na iyon. Pinilit niyang pulutin ang mga natira kahit na ang ilan ay nadumihan na. Nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit pinipigilan niya itong tuluyang pumatak. Hindi siya maaaring umiyak. Wala siyang karapatang maging mahina. Ngunit sa kanyang puso, tahimik siyang nanalangin. "Sana po may tumulong sa akin." Hindi niya alam na sa likod ng mga punong kahoy na nakapaligid sa baryo, may isang nilalang na matagal nang nagmamasid. Isang diwata, tagapangalaga ng kalikasan, at tagapakinig sa mga panalangin ng mga pusong inaapi. At sa araw na iyon, narinig niya si Mateo. Unti-unting gumalaw ang hangin at ang mga dahon ay tila ba may ibinubulong, may paparating.
Isang puwersang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Ngunit hindi pa alam ni Mateo na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago. Tahimik ang dapit hapon nang makauwi si Mateo sa kanilang munting bahay. Ang dating liwanag ng araw ay napalitan ng malamlam na kulay kahel, na tila sumasalamin sa pagod at panghihinayang na kanyang nararamdaman. Maingat niyang ibinaba ang halos walang lamang cooler sa sahig. Iilan na lamang ang natitirang ice candy. Ang iba'y nadumihan, ang karamihan ay nasira. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang ina. Sa loob ng kanilang bahay, nakahiga si Aling Rosa sa isang lumang kama. Maputla ang kanyang mukha at halata ang panghihina. "Mateo, anak, nakauwi ka na ba?" Mahina nitong tanong. "Opo, inay." Pilit na masiglang sagot ni Mateo, kahit ramdamang bigat sa kanyang dibdib. Lumapit siya at naupo sa tabi ng kanyang ina. Inabot niya ang kamay nito at marahang hinaplos. "May naibenta ka ba?" Muling tanong ng kanyang ina. Saglit na natahimik si Mateo. Hindi niya kayang magsinungaling, ngunit ayaw din niyang dagdagan ang alalahanin ng kanyang ina. "Kaunti lang po, inay," mahina niyang sagot. Tumango si Aling Rosa, tila nauunawaan ang hindi sinasabi ng kanyang anak. "Ayos lang yan, anak. Ang mahalaga, ligtas kang nakauwi." Ngunit sa puso ni Mateo, hindi sapat ang salitang iyon. Alam niyang kailangan nila ng higit pa, ng pagkain, ng gamot, ng pag-asa. Nang gabing iyon, matapos pakainin ang kanyang ina ng kaunting lugaw na kanyang inihanda, tahimik siyang lumabas ng bahay. Umupo siya sa ilalim ng isang matandang puno ng balete na matagal nang nakatayo sa gilid ng kanilang bakuran. Ito ang kanyang taguan tuwing siya'y nalulungkot. Tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay tila malalayo, tila ba hindi maabot ng isang batang tulad niya. "Bakit po ganito?" bulong niya sa hangin. "Ginagawa ko naman po ang lahat." Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Sa wakas, pumatak ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng punong balete ay kumaluskos, tila may ibinubulong. Napatingin si Mateo sa paligid. "May tao po ba?" tanong niya, kinakabahan. Ngunit walang sumagot. Hanggang sa may isang liwanag na unti-unting lumitaw sa harap niya. Malambot, banayad, at hindi nakakasilaw. Mula sa liwanag na iyon, may anyong nabuo. Isang dalagang may kakaibang ganda. Ang kanyang buhok ay tila hinahaplos ng hangin. At ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang buwan sa kalangitan. Ang kanyang kasuotan ay tila gawa sa dahon at hamog. At ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Napaatras si Mateo sa gulat. "Huwag kang matakot," malumanay na sabi ng dalaga. "Oh, ano po kayo?" nanginginig na tanong ni Mateo. Ngumiti ang nilalang. "Ako ay isang diwata," sagot niya. "Tagapangalaga ng lugar na ito." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi niya alam kung maniniwala siya o tatakbo. "Diwata!" bulong niya. "Matagal na kitang pinagmamasdan, Mateo!" Patuloy ng diwata. "Nakikita ko ang iyong sipag, ang iyong kabutihan at ang iyong pagtitiis." Hindi makapagsalita si Mateo. Pakiramdam niya'y panaginip lamang ang lahat. "Ngunit nakita ko rin ang ginawa sa iyo kanina," dagdag ng diwata.
at ang kanyang mga mata ay bahagyang nagbago. May halong lungkot at galit. Bakit po ganun sila? Tanong ni Mateo, halos pabulong. Wala naman po akong ginawang masama. Lumapit ang diwata at marahang hinawakan ang kanyang balikat. May mga taong nalilimutan ng awa, sabi niya. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ng katarungan. Tumingin si Mateo sa kanya, may halong pag-asa. Tulungan niyo po ako, pakiusap niya. Para po sa inay ko. Sandaling natahimik ang diwata, tila may malalim na iniisip. Pagkatapos ay ngumiti siya, isang ngiting puno ng pangako. Hindi kita pababayaan, wika niya. Ngunit tandaan mo, Mateo, ang tunay na lakas ay hindi lamang nanggagaling sa kapangyarihan, kundi sa puso. Iniabot niya ang kanyang kamay. Handa ka bang baguhin ang iyong kapalaran? Tumingin si Mateo sa kanyang kamay at pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Sa kabila ng takot, may kakaibang tapang na sumibol sa kanyang dibdib. Opo, buong tapang niyang sagot. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga kamay, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Mas maliwanag, mas makapangyarihan. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang pagbabago na hindi lamang magliligtas kay Mateo, kundi magbibigay rin ng aral sa mga taong nagmalupit sa kanya. Sa sandaling magtagpo ang kamay ni Mateo at ng diwata, tila huminto ang mundo sa kanyang paligid. Ang malamig na hangin ay naging banayad at ang liwanag na bumalot sa kanila ay unti-unting nag-anyong parang mga munting bituin na sumasayaw sa hangin. Napapikit si Mateo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang kapayapaang kanyang naramdaman. Makinig kang mabuti, mahinahong wika ng diwata. Hindi kita bibigyan ng kapangyarihang makakasakit sa iba, ngunit bibigyan kita ng biyayang makakatulong sa iyong kabuhayan at magbibigay proteksyon sa iyo. Unti-unting iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ano po iyon? Tanong niya, puno ng pag-asa. Iniabot ng diwata ang isang maliit na sisidlan. Isang tila simpleng bote na gawa sa malinaw na kristal na may lamang kumikislap na likido sa loob. Ito ang hamog ng umaga, paliwanag niya. Bawat patak nito ay may kakayahang magbigay ng kakaibang lamig at tamis sa anumang ilagay mo rito. Kapag ginamit mo ito sa iyong ice candy, magiging kakaiba ang lasa nito. Hindi lamang masarap, kundi nagbibigay lakas sa sinumang titikim. Napanganga si Mateo. Talaga po? Hindi siya makapaniwala. Ngumiti ang diwata. Subalit tandaan mo, gamitin mo lamang ito ng may kabutihan. Huwag mong hahayaang manaig ang kasakiman sa iyong puso. Mabilis na tumango si Mateo. Opo, pangako po. Isa pa, dagdag ng diwata. Kapag ikaw ay nasa panganib, tatawagin mo lamang ako sa iyong puso. Hindi man ako agad magpakita, lagi kitang babantayan. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang bote. Tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay? Maraming salamat po, anya, halos maiyak sa tuwa. Dahan-dahang umatras ang diwata at ang kanyang anyo ay muling naging liwanag. Magtiwala ka sa iyong sarili, Mateo! Huling wika niya bago tuluyang maglaho. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Sa gabing iyon, natulog si Mateo na may bagong pag-asa sa kanyang puso. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati siyang nagising. Agad niyang kinuha ang bote
at maingat na nagpatak ng kaunting likido sa kanyang inihandang timpla ng ice candy. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit naramdaman niyang may kakaiba. Habang nagyeyelo ang kanyang paninda, tila mas mabilis itong tumigas at ang kulay nito ay naging mas malinaw, mas kaakit-akit. Parang iba ito, bulong niya. Nang handa na ang lahat, muli niyang isinabit ang kanyang cooler at naglakad sa kalsada. Ice candy po! Malamig na ice candy! Sa una, tulad ng dati, kakaunti lamang ang pumapansin. Ngunit nang may isang batang bumili at tikman ito, biglang nagbago ang lahat. Ang sarap! Sigaw ng bata. Mas masarap pa sa lahat ng natikman ko. Napatingin ng ibang tao. Talaga ba? Tikman nga, sabi ng isa. Isa-isa silang bumili. At sa loob lamang ng ilang minuto, dumagsa ang mga mamimili. Pahingi nga. Ako rin. May natitira pa ba? Hindi makapaniwala si Mateo. Halos hindi siya makasabay sa pagbibigay ng paninda. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga ice candy ay naubos ng mas maaga kaysa sa inaasahan. At higit pa roon, nakangiti ang bawat bumili. Pag-uwi niya, dala niya ang mas maraming barya kaysa dati. Inay! Masigla niyang tawag. Napangiti si Aling Rosa nang makita ang kanyang anak. Parang masaya ka ngayon, anak ah, sabi nito. Opo, inay, sagot ni Mateo. Marami pong bumili ngayon. Tahimik na nagpasalamat si Mateo sa diwata. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, may mga matang nakamasid. Ang grupo ng mga kalalakihan na nang-api sa kanya kahapon ay muling nagtipon. Napansin niyo ba yung bata? Tanong ng isa. Oo, sagot ng isa. Parang dumami ang bumibili sa kanya. Hindi sila natuwa. Sa halip, may kakaibang inggit na namuo sa kanilang mga puso. At mukhang kikita siya. Dagdag ng isa, may halong paninibugho. Nagkatinginan sila. At sa kanilang mga ngiti, may balak na hindi maganda. Samantala, si Mateo ay walang kaalam-alam sa panganib na muling paparating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Lumipas ang ilang araw na tila ba isang panaginip para kay Mateo. Araw-araw ay maaga siyang nagigising, masigasig na naghahanda ng kanyang ice candy at maingat na naglalagay ng ilang patak mula sa mahiwagang hamog na bigay ng diwata. At sa bawat araw na iyon, hindi lamang basta nauubos ang kanyang paninda, kundi lalo pa itong hinahanap ng mga tao. Kay Mateo tayo bumili, mas masarap sa kanya. Madalas marinig sa kanto. Ang kanyang maliit na negosyo ay unti-unting nakilala sa buong baryo. Maging ang mga hindi dati lumalabas ay lumalapit na sa kanya, dala ang barya at ngiti. Sa unang pagkakataon, nakabili siya ng sapat na pagkain para sa kanyang ina. Nakabili rin siya ng kaunting gamot. At higit sa lahat, nakita niyang unti-unting bumabalik ang lakas ni Aling Rosa. Parang gumagaan ang pakiramdam ko, anak, sabi nito isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng kama. Napangiti si Mateo, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lamang iyon dahil sa gamot, kundi sa pag-asang dala ng pagbabago sa kanilang buhay. Ngunit habang ang iba ay natutuwa sa kanyang pag-unlad, may mga pusong hindi kayang tanggapin ito. Sa isang madilim na sulok ng baryo, muling nagtipon ng grupo ng mga kalalakihang nang api sa kanya. Hindi na yan normal, sabi ng isa. Nakakunot ang noo. Bakit biglang sumikat ang bata? May kakaiba sa paninda niya, dagdag ng isa pa.
Hindi basta ice candy lang. Humigop ng alak ang pinakamatanda sa kanila, saka ngumisi. Kung may sikreto siya, anya, dapat malaman natin. Paano? Tanong ng isa. Babantayan natin siya. Kinabukasan, walang kaalam-alam si Mateo na may mga matang sumusunod sa bawat kilos niya. Habang siya'y naglalakad at nagtitinda, may mga lalaking palihim na nagmamasid mula sa malayo. Diyan lang siya umiikot, bulong ng isa. Hintayin natin siyang mag-isa, sagot ng isa pa. Nang matapos ang kanyang pagtitinda at pauwi na siya, sinundan nila si Mateo hanggang sa makarating ito sa gilid ng baryo, malapit sa kanilang bahay, kung saan kakaunti na lamang ang dumaraan. Bigla silang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Hoy bata! Napahinto si Mateo. Nakilala niya agad ang mga ito, ang parehong mga lalaking nang api sa kanya. Ano po ulit yon? Maingat niyang tanong. Lumapit ang isa at hinawakan ang kanyang cooler. Ang lakas ng benta mo ngayon sabi nito. Anong sikreto mo? Wala po, sagot ni Mateo, kinakabahan. Wala, ulit ng lalaki, sabay tawa. Huwag mo kaming ginagawang tanga. Biglang hinablot ng isa pa ang kanyang cooler at binuksan ito. Mukhang ordinaryo naman, aniya. Baka may tinatago ka, sabi ng pinuno ng grupo, sabay lapit kay Mateo. Sabihin mo na, bata, para hindi ka na namin pahirapan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang dala. Wala po talaga, pilit niyang sagot. Ngunit hindi sila naniwala. Isang malakas na tulak ang ibinigay sa kanya, dahilan upang siya'y matumba sa lupa. Kung ayaw mong magsalita, malamig na sabi ng lalaki, mapipilitan kaming turuan ka. Nanginginig si Mateo. Hindi niya alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ng diwata. Kapag ikaw ay nasa panganib, tatawagin mo lamang ako sa iyong puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tulungan niyo po ako. Biglang umihip ang hangin, mas malakas kaysa dati. Ang mga dahon ay nagsimulang gumalaw at ang paligid ay tila nagbago. Napatingin ang mga lalaki. Ano yon? Tanong ng isa. Mula sa likod ng mga puno, unti-unting lumitaw ang isang liwanag. Hindi ito pangkaraniwan. Ito ay malamig, ngunit may kapangyarihan. At sa loob ng liwanag na iyon, muling nagpakita ang diwata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mahinahong nilalang na nakita ni Mateo noong gabi. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng galit. Ano ang ginagawa ninyo sa bata? Malamig niyang tanong. Napaatras ang mga lalaki, halatang nagulat. Ano yan? Bulong ng isa. Hindi kayo dapat nandito! Dagdag ng diwata. At ang hangin ay lalong lumakas. Ang mga lalaki ay nagkatinginan, ngunit ang kanilang takot ay unti-unting napalitan ng pagmamataas. Isa ka lang bang multo? Hamon ng pinuno. Hindi kami natatakot sa iyo. Ngunit sa loob ng sandaling yon, nagkamali siya. Sapagkat ang nilalang na kanilang kinakaharap ay hindi basta-basta at handa itong ipagtanggol ang batang walang kalaban-laban. Nanatiling tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng tensyon. Ang hangin ay patuloy na umiikot sa paligid ng diwata, na tila ba sinusunod ang bawat galaw ng kanyang damdamin. Mahigpit na nakahawak si Mateo sa kanyang sarili. Nakaupo pa rin sa lupa habang pinagmamasdan ang nangyayari.
Hindi niya alam kung matatakot siya o hahanga sa lakas ng diwata. Samantala, ang mga kalalakihan ay nagsimulang magbulungan. Panakot lang yan, bulong ng isa, pilit na matapang. Hindi totoo. Ngunit kahit sila ay hindi kumbinsido sa sarili nilang mga salita, isang hakbang ang ginawa ng diwata, palapit sa kanila. Sa bawat galaw niya, tila bumibigat ang hangin. Binalaan ko na ang hangin, malamig niyang wika. Binalaan ko na ang mga punong inyong dinadaanan, ngunit pinili ninyong manakit. Napaatras ang isa sa mga lalaki. Hindi kami natatakot! Sigaw ng pinuno, pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang mga kasama. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang pag-aalinlangan. Kung ganoon, tugon ng diwata, matututo kayo. Itaas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang hangin ay naging mas malakas. Ang alikabok ay umangat mula sa lupa at umikot sa paligid ng mga lalaki. Hindi sila makagalaw ng maayos. Ano to? Sigaw ng isa habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ang kanilang mga paa ay tila kumapit sa lupa at ang kanilang mga katawan ay bumigat. Hindi sila makatakbo. Hindi ito parusa ng galit, patuloy ng diwata. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit malinaw. Ito ay paalala ng katarungan. Isa-isa, ang mga lalaki ay napaluhod sa lupa, hindi dahil sa lakas ng hampas, kundi dahil sa bigat ng hindi maipaliwanag na puwersa. Patawad! Sigaw ng isa. Hindi na namin uulitin! Ngunit nanatiling tahimik ang diwata. Alam ninyo ba kung ano ang ginawa ninyo? Tanong niya. Isang batang nagsusumikap ang inyong pinahirapan. Isang pusong walang ibang hangarin kundi ang makatulong sa kanyang ina. Unti-unting bumagal ang hangin. Ngunit hindi pa nawawala ang puwersang pumipigil sa kanila. Hindi sapat ang takot, dagdag niya. Ang kailangan ninyo ay pag-unawa. Lumapit siya sa pinuno ng grupo na ngayon ay nakayuko na. Tumingin ka sa kanya, utos ng diwata. Napilitang tumingin ang lalaki kay Mateo. Nakita niya ang bata. Marumi, pagod, ngunit may tapang pa ring nananatili sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, tila may kung anong gumalaw sa kanyang konsensya. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ng diwata. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Ngunit maya-maya, mahina niyang sinabi, "Hiya!" Doon unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Isa-isa, ang bigat na pumipigil sa kanila ay nawala. Ngunit nanatili ang katahimikan. Hindi ko kayo tuluyang parurusahan, sabi ng diwata. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa takot, kundi sa pagsisisi. Tumalikod siya. Ngunit tandaan ninyo ito, kung muli kayong manakit ng walang kalaban-laban, hindi na ako magiging mahinahon. Ang kanyang mga salita ay parang marka sa kanilang isipan. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo, kasabay ng paghupa ng hangin. Muling bumalik ang tahimik na baryo. Ang mga lalaki ay nanatiling nakatayo, walang imik. Tila ba hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isa-isa silang umalis. Walang lakas ng loob na lumingon. Samantala, si Mateo ay dahan-dahang tumayo. Tahimik niyang tiningnan ang lugar kung saan nawala ang diwata. Salamat po, bulong niya. Sa kanyang dibdib, may kakaibang lakas na siyang nararamdaman. Hindi lamang dahil sa kapangyarihang ipinahiram sa kanya, kundi dahil alam niyang may nagbabantay sa kanya. At sa pagkakataong iyon, natutunan niyang hindi siya kailangang matakot sa mundo.
sapagkat ang kabutihan kapag pinanghawakan ng totoo ay laging may kakampi. Matapos ang nangyari noong araw na iyon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Ang dating maiingay na tambay sa kanto ay naging tahimik, at ang mga taong dati walang pakialam ay nagsimulang magmasid, parang may inaasahang hindi maipaliwanag. Si Mateo, sa kabila ng lahat, ay nagpatuloy sa kanyang gawain. Araw-araw, dala ang kanyang cooler, naglalakad siya sa parehong kalsada, sumisigaw ng parehong panawagan. Ngunit ngayon, may kakaiba ng kumpiyansa sa kanyang mga hakbang. Hindi na siya gaanong kinakabahan. Hindi na siya nag-iisa. Muli niyang ginamit ang mahiwagang hamog, ngunit mas maingat na ngayon. Ilang patak lamang bawat timpla, sapat upang mapanatili ang kakaibang sarap ng kanyang paninda. Hindi nagtagal, lalong dumami ang kanyang mga suki. May mga batang naghihintay sa kanya tuwing hapon. May mga matatandang nagkukuwento habang bumibili, at may mga nanay na sinasadyang dumaan upang tikman ang ice candy na pinag-uusapan sa buong baryo. Ang bata mo, napakasipag, sabi ng isang matandang babae kay Aling Rosa, isang umaga. Buti na lang at may ganitong klaseng anak ka. Napangiti si Aling Rosa, ngunit sa kanyang mga mata ay may halong pag-aalala. Napakabuti niya nga po, sagot niya. Pero sana'y hindi siya mapagod. Samantala, si Mateo ay walang sawang naglilingkod. Hindi lamang sa kanyang ina, kundi sa mga taong unti-unting naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Ngunit hindi niya alam, ang tunay na pagsubok ay hindi dumarating sa anyo ng kahirapan o pananakot, kundi sa tukso. Isang hapon, habang siya'y naglalakad pa uwi, may isang lalaking nakasuot ng maayos ang biglang lumapit sa kanya. "Ikaw ba si Mateo?" tanong nito. "Opo," sagot ni Mateo. Napangiti ang lalaki. "Narinig ko ang tungkol sa paninda mo. Sabi nila, kakaiba raw." "Opo, ginagawa ko lang po ang makakaya ko," mahinang sagot ng bata. "Paano kung sabihin kung kaya kitang tulungan?" tanong ng lalaki. Napakunot ang noo ni Mateo. "Tulungan po?" "Oo," sagot nito. "Gusto kong gawing negosyo ang ice candy mo. Hindi lang dito sa baryo, kundi sa buong bayan." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Talaga po?" Tumango ang lalaki. "Bibigyan kita ng mas malaking freezer, mas maraming gamit at puhunan. Hindi ka na kailangang maglakad. Magkakaroon ka ng tindahan." Sandaling natahimik si Mateo. Parang napakaganda ng alok. "Pero," dagdag ng lalaki, "kailangan kong malaman kung ano ang sikreto mo." Biglang bumalik sa isip ni Mateo ang mga salita ng diwata. "Gamitin mo lamang ito ng may kabutihan. Huwag mong hahayaang manaig ang kasakiman sa iyong puso." Napayuko siya. "Wala naman po akong sikreto," sagot niya. Ngumiti ang lalaki, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. "Huwag mo akong lokohin, bata," sabi nito. "Hindi ka aasenso kung hindi ka marunong makipagtulungan." Hindi sumagot si Mateo. Sa loob ng kanyang dibdib, may laban na nagaganap. Isang bahagi niya ang gustong tanggapin ang alok para sa kanyang ina, para sa kanilang kinabukasan. Ngunit may isang tinig na nagsasabing may mali. "Pag-isipan mo," sabi ng lalaki, sabay abot ng isang pirasong papel. "Babalikan kita." At umalis ito. Naiwang nakatayo si Mateo, hawak ang papel at puno ng pagdududa.
Kinagabihan, muli siyang pumunta sa ilalim ng punong balete. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Bulong niya. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya, muling lumitaw ang malambot na liwanag. Alam mo na ang sagot, wika ng diwata habang unti-unting nagpapakita. Napatingin si Mateo. Pero po, para po ito sa inay ko, sabi niya, halos maiyak. Mas mapapabuti po ang buhay namin. Lumapit ang diwata. Hindi lahat ng mabilis na pag-angat ay tama, sabi niya. May mga bagay na may kapalit na hindi agad nakikita. Tama po ba na tumanggi ako? Tanong ni Mateo. Tumingin sa kanya ang diwata. Diretso, malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, sagot niya, kundi sa kapayapaang dala ng malinis na konsensya. Napapikit si Mateo. Unti-unti, luminaw ang kanyang isipan. Opo, bulong niya. Naiintindihan ko na. Ngumiti ang diwata. At tandaan mo, dagdag niya, ang biyayang ibinigay sa iyo ay hindi para ibenta, kundi para ibahagi. Sa sandaling iyon, nawala ang bigat sa dibdib ni Mateo. Alam na niya ang kanyang pipiliin. At sa kanyang murang edad, natutunan niya ang isang aral na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga, na ang kabutihan ay sinusubok at ang tamang landas ay hindi palaging madali. Maagang nagising si Mateo kinabukasan, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang papel na iniwan ng lalaking nag-alok ay nakapatong pa rin sa gilid ng kanilang mesa, tahimik. Ngunit tila patuloy na kumakatok sa kanyang isipan. Habang inihahanda niya ang kanyang ice candy, paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng diwata. Ang tunay na kayamanan ay nasa malinis na konsensya. Tumingin siya sa kanyang ina na nooy bahagyang nakaupo na at tila mas may lakas kumpara sa mga nakaraang araw. Anak, sabi ni Aling Rosa, parang may iniisip ka. Napahinto si Mateo. Opo, inay, sagot niya. May nag-alok po sa akin kahapon. Tutulungan daw po akong palakihin ang negosyo ko. Napangiti ang kanyang ina. Ngunit agad din itong napalitan ng pag-aalala. Ano naman ang kapalit? Mahinahong tanong nito. Gusto niya pong malaman kung paano ko ginagawa ang ice candy ko, sagot ni Mateo. Tahimik si Aling Rosa sa loob ng ilang sandali. Anak, wika niya, kung ang isang bagay ay totoo at malinis, hindi mo kailangang ipilit o ipagbili ang lihim nito sa maling paraan. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Hindi lahat ng oportunidad ay biyaya, dagdag nito. Minsan, ito'y pagsubok lamang kung hanggang saan ang iyong paninindigan. Parang unti-unting nawawala ang pagdududa sa puso ni Mateo. Opo, inay, sagot niya. Ayoko pong mawala ang tiwala na ibinigay sa akin. Ngumiti si Aling Rosa at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Iyan ang tamang desisyon. Lumipas ang ilang oras at tulad ng inaasahan, bumalik ang lalaking nag-alok. Nakasuot pa rin ito ng maayos at dala ang parehong kumpiyansa. O Mateo, bati nito. Napag-isipan mo na ba? Huminga ng malalim si Mateo. Opo, sagot niya. Pasensya na po, pero hindi ko po kayang ibigay ang hinihingi ninyo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Sigurado ka? Tanong nito. May halong babala sa tono. Opo, matatag na sagot ni Mateo. Mas pipiliin ko pong paghirapan ang lahat
kaysa makuha ang tagumpay sa paraang hindi tama. Sandaling natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay ngumiti, ngunit hindi ito ang ngiting may kabutihan. Sayang, sabi nito, malayo sana ang mararating mo. At tuluyan itong umalis. Ngunit bago pa man siya, tuluyang mawala sa paningin ni Mateo. May kakaibang pakiramdam na dumaan sa hangin. Tila ba may iniwang babala ang kanyang presensya. Kinagabihan, muling pumunta si Mateo sa ilalim ng punong balete. Hindi nagtagal, lumitaw ang diwata. Pinili mo ang tama, sabi nito, may bahagyang nangiti. Opo, sagot ni Mateo. Pero po, bakit parang hindi pa rin po ako panatag? Tumingin ang diwata sa malayo. Tila may nararamdaman. Sapagkat ang taong tumatanggi sa kabutihan ay hindi laging tumitigil, sagot niya. May ilan na pipilitin itong kunin sa ibang paraan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ibig sabihin po, babalik siya. Maaring oo, sagot ng diwata. Ngunit huwag kang matakot. Lumapit siya at marahang inilagay ang kanyang kamay sa noo ni Mateo. Sa sandaling iyon, naramdaman ng bata ang kakaibang init. Hindi nakakasakit, kundi nagbibigay lakas. Binigyan kita ng proteksyon, sabi ng diwata. Hindi ka madaling mapapahamak. Ngunit tandaan mo, ang tunay mong sandata ay ang iyong puso at paninindigan. Tahimik na tumango si Mateo. Maraming salamat po, bulong niya. Unti-unting naglaho ang diwata, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili sa hangin. Habang pauwi si Mateo, napansin niyang tila mas tahimik ang baryo kaysa dati. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may nagmamasid. Sa isang madilim na sulok, naroon ang lalaking tumanggi, si Mateo. Kasama ang ilan pang hindi pamilyar na mukha. Hindi niya ibinigay ang sikreto, sabi ng lalaki. Kung ganoon, sagot ng isa, kukunin natin. Nagkatinginan sila, at sa kanilang mga mata, may balak na hindi na lamang pananakot, kundi mas malalim na panganib. Samantala, si Mateo ay walang kaalam-alam sa paparating na unos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kabuhayan, kundi sa pagpapanatili ng kabutihan sa gitna ng kasamaan. Lumalim ang gabi sa baryo at ang katahimikan ay tila may itinatagong lihim. Sa loob ng kanilang munting bahay, mahimbing na natutulog si Aling Rosa, habang si Mateo ay nakahiga, ngunit hindi dalawin ng antok. May kakaiba siyang pakiramdam. Parang may paparating na hindi niya maipaliwanag. Mahigpit niyang hawak ang maliit na bote ng mahiwagang hamog na kanyang itinabi sa ilalim ng kanyang unan. Wala pong mangyayari! Bulong niya sa sarili. Pilit pinapakalma ang kanyang dibdib. Ngunit sa labas ng kanilang bahay, sa dilim ng gabi, may mga aninong dahan-dahang gumagalaw. Ang lalaking tumanggi si Mateo ay naroon, kasama ang dalawa pang kasabwat. Tahimik silang lumapit sa bahay, maingat na hindi makalikha ng ingay. Nandito lang yan, bulong ng isa. Kunin natin agad, sagot ng lalaki. Huwag nating patagalin. Unti-unti nilang binuksan ang lumang pinto na dahil sa kalumaan ay madaling sumuko sa kanilang puwersa. Pumasok sila sa loob. Tahimik, madilim. Ngunit sapat ang liwanag ng buwan upang makita ang loob ng bahay. Hanapin niyo,
Utos ng lalaki. Isa-isa nilang siniyasat ang paligid, ang mesa, ang lumang aparador, ang mga lalagyan. Samantala, si Mateo ay unti-unting nagising. May narinig siyang kaluskos. Dahan-dahan siyang bumangon. At sino yan? Mahinang tanong niya. Biglang napalingon ang mga lalaki. Siya, bulong ng isa. Lumapit ang pinuno at mabilis na hinawakan si Mateo sa braso. Saan mo tinatago ang sekreto mo? Malamig nitong tanong. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Wala po, no. Tumigil ka! Sigaw ng lalaki, sabay higpit ng hawak. Alam kong may tinatago ka! Napatingin si Mateo sa kanyang ina na nagsisimula ng magising sa ingay. Anak! Mahina nitong tawag. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. Hindi po pwede. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tulungan niyo po ako. Biglang nagbago ang hangin. Isang malamig, ngunit malakas na bugso ang pumasok sa loob ng bahay. Ang ilaw ng buwan ay tila luminaw at ang mga anino ay nagsimulang gumalaw. Ano to? Sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang mga dingding ay tila humihinga at ang sahig ay bahagyang umuuga. At mula sa gitna ng liwanag, muling nagpakita ang diwata. Ngunit sa pagkakataong ito, mas makapangyarihan ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag at ang kanyang presensya ay hindi na lamang nakapapawi, kundi nakakatakot. Hindi kayo natuto, malamig niyang wika. Napaatras ang mga lalaki, ngunit hindi na sila makalabas. Ang pinto ay kusang nagsara. Hindi ito totoo. Bulong ng isa. Lumapit ang diwata at sa bawat hakbang niya tila bumibigat ang paligid. Pumasok kayo sa tahanan ng inosente, sabi niya. Sinubukan ninyong kunin ang hindi sa inyo. Napabagsak sa sahig ang isang lalaki. Patawad! Patawad na! Sigaw nito. Ngunit ang pinuno ay nanatiling nakatayo, bagamat nanginginig. Hindi kami natatakot, pilit niyang sabi. Kahit halata ang kaba, tumingin ang diwata sa kanya. Kung ganoon, sagot niya, harapin mo ang iyong ginawa. Itaas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang mga lalaki ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Hindi sila makagalaw. Sa kanilang isipan, nagsimulang bumalik ang lahat ng kanilang ginawa. Ang pananakot, ang pang-aapi, ang pananakit. Isa-isa nilang nakita ang kanilang sarili mula sa mata ng kanilang mga biktima. Ayoko na! Tama na! Umiiyak na, sabi ng isa. Ang pinuno na kanina'y matapang ay napaluhod. Patawad! Bulong niya. Tahimik na pinagmamasdan sila ng diwata. Ang tunay na parusa, sabi niya, ay ang pagharap sa sarili. Unti-unting humupa ang kapangyarihan sa paligid. Bumukas ang pinto. Umalis kayo, utos ng diwata. Hindi na nagdalawang isip ang mga lalaki. Tumakbo sila palabas. Tila hinahabol ng kanilang sariling konsensya. Muling bumalik ang katahimikan. Ang liwanag ay unti-unting lumambot. Lumapit ang diwata kay Mateo. Nayakap ang kanyang ina. Ligtas na kayo, sabi niya. Napatingin si Mateo sa kanya. May halong luha at pasasalamat. Maraming salamat po, bulong niya. Ngumiti ang diwata, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata.
Hindi pa ito ang huli, sabi niya. May mga pagsubok pang darating. Tahimik na tumango si Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Sapagkat alam niyang anumang mangyari, may liwanag na handang ipagtanggol ang kabutihan. Pagkatapos ng gabing iyon, tila muling nagbago ang takbo ng buhay sa baryo. Ang balitang may kakaibang nangyari sa bahay ni na Mateo ay kumalat, ngunit walang nakakaalam ng buong katotohanan. Ang iba'y nag-isip na panaginip lamang iyon. Ang ilan na may nagsabing gawa-gawa lang. Ngunit para kay Mateo, malinaw ang lahat. Hindi na siya nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang pagtitinda. Hindi lamang para sa kita, kundi para sa layunin. Ang makatulong, hindi lamang sa kanyang ina, kundi sa iba pang nangangailangan. Napansin niyang may ilang bata sa baryo na madalas nakatingin lamang sa kanyang paninda, ngunit walang pambili. Dati, nalulungkot siya sa tuwing hindi niya sila mapagbigyan. Ngunit ngayon iba na. "Halika!" tawag niya sa isang batang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. "Tikman mo." "Ako po?" nagtatakang tanong ng bata. "Oo," sagot ni Mateo, sabay abot ng isang ice candy. "Pero wala po akong pera." "Okay lang," nakangiting sabi ni Mateo. "Minsan, hindi kailangang bayaran ang kabutihan." Unti-unting dumami ang mga batang kanyang pinapainom ng libreng ice candy. Lalo na yaong halatang nagugutom o walang kakayahang bumili. Hindi nagtagal, napansin ito ng mga tao. "Ang bait ng batang yan," sabi ng isang tindera. "Hindi lang masarap ang paninda niya, mabuti pa ang puso," dagdag ng isa. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa kabilang banda ng baryo, ang lalaking minsang nag-alok kay Mateo ay muling nagbabalik. Ngunit hindi na mag-isa. Kasama niya ang isang mas matandang lalaki na ang aura ay mas mabigat, mas tahimik, ngunit mas mapanganib. "Iyan ang bata," sabi ng una. Tahimik na pinagmasdan ng matandang lalaki si Mateo mula sa malayo. "Hindi ordinaryo ang batang iyan," wika nito. "May lakas na hindi niya palubos na unawaan. Ano ang gagawin natin?" tanong ng kasama. Ngumiti ang matanda, isang ngiting walang kabutihan. "Kung hindi natin makuha sa kanya ang sikreto," sagot niya, "aalisin natin ang pinagmumulan nito." Napakunot ang noo ng kasama. "Ibig mong sabihin?" "Ang diwata," malamig na tugon ng matanda. Samantala, sa ilalim ng punong balete, muling nagkita sina Mateo at ang diwata. "Masaya ako sa ginagawa mo," sabi ng diwata habang pinagmamasdan ang mga batang masayang kumakain ng ice candy. "Opo," sagot ni Mateo. "Mas masarap po pala sa pakiramdam ang tumulong." Ngumiti ang diwata, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Ngunit kailangan mong mag-ingat," dagdag niya. Napatingin si Mateo. "Bakit po?" "May mga taong hindi lamang naiinggit," sagot ng diwata. "May ilan na handang sirain ang pinanggagalingan ng kabutihan." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Ibig sabihin po, kayo?" Tahimik na tumango ang diwata. "May paparating na panganib," sabi niya. "At sa pagkakataong ito, hindi sapat ang simpleng pagtaboy." Naramdaman ni Mateo ang kaba, ngunit pinilit niyang maging matatag. "Ano po ang magagawa ko?" tanong niya. Lumapit ang diwata. "Patuloy mong gawin ang tama," sagot niya. "Ang kabutihan ay may lakas na higit sa anumang kapangyarihan."
Pero paano po kayo? Nag-aalalang tanong ni Mateo. Ngumiti ang diwata. Isang ngiting may halong lungkot. Hindi mo kailangang ipaglaban ang laban ko, sabi niya. Ngunit darating ang araw na kakailanganin kitang maging matapang. Tahimik na tumango si Mateo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ramdam niyang papalapit na ang isang pagsubok na hindi niya pa nararanasan. Kinagabihan, habang tahimik ang baryo, may dalawang aninong lumapit sa punong balete, ang matandang lalaki at ang kanyang kasama. Dito siya madalas nagpapakita, bulong ng kasama. Tumingin ang matanda sa puno at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, may madilim na enerhiya na unti-unting nabuo. Kung dito siya kumukuha ng lakas, bulong niya, dito rin siya mawawala. At sa isang iglap, inilabas niya ang kapangyarihang iyon, diretso sa puno. Biglang umalingaw-ngaw ang hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang malaglag. Ang dating tahimik na punong balete ay tila nasasaktan. At sa malayo, napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. May kung anong nangyari. At alam niyang hindi ito maganda. Nagising si Mateo sa kalagitnaan ng gabi. Hingal at pawis na pawis. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang dibdib, na tila may kung anong humihila sa kanyang puso. Hindi siya nagdalawang isip. Agad siyang bumangon at tumakbo palabas ng kanilang bahay, kahit madilim at tahimik ang buong baryo. Sa balete, bulong niya. Habang papalapit siya, napansin niyang kakaiba ang paligid. Ang hangin ay mabigat at ang mga dahon ay tila nalalanta. Ang dating punong balete na nagbibigay sa kanya ng katahimikan ay ngayon ay tila naghihirap. Hindi po, mahina niyang sabi. Pagdating niya, nakita niya ang diwata, nakaluhod sa paanan ng puno. Mahina ang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Diwata! Sigaw ni Mateo, sabay takbo papalapit. Dahan-dahang tumingin ang diwata sa kanya. Mateo, mahina niyang wika. Ano po ang nangyari? Nanginginig na tanong bata. May gumambala sa balanse, sagot niya. May gumamit ng kapangyarihang puno ng dilim. Napatingin si Mateo sa paligid at doon niya nakita ang dalawang anino. Ang lalaking tumanggi siya at ang matandang kasama nito. Nandito ka na pala, malamig na sabi ng matanda. Bakit ninyo ginagawa ito? Sigaw ni Mateo. Wala naman kaming ginagawang masama. Ngumiti ang matanda. Ang kapangyarihan ay hindi para sa mga mahihina, sagot nito. At ang diwata ay hadlang sa mga tulad namin. Tiningnan niya ang diwata na halos hindi na makatayo. Kapag nawala siya, dagdag niya, mawawala rin ang biyayang mayroon ka. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi po, sigaw niya. Lumapit ang matanda at itinaas ang kanyang kamay. Handa na muling gamitin ang madilim na kapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, tumayo si Mateo sa harap ng diwata. Huwag niyo po siyang sasaktan! Sigaw niya. Natawa ang matanda. At paano mo kami pipigilan, bata? Nanginginig si Mateo, ngunit hindi siya umatras. Hindi na ito tungkol sa kanya. Para ito sa diwata. Para sa kabutihan. Hindi ko man po kayo kayang labanan, sabi niya, pero hindi po ako aalis. Tahimik ang paligid. Sa loob ng sandaling iyon, may kakaibang liwanag na unti-unting lumabas mula kay Mateo. Banayad
ngunit matatag. Napatingin ang diwata. Ang puso niya, bulong niya. Ang liwanag ay lumakas at unti-unting kumalat sa paligid. Napaatras ang dalawang lalaki. Ano to? Sigaw ng kasama. Hindi ito posible, bulong ng matanda. Ngunit huli na. Ang liwanag ni Mateo ay hindi kapangyarihan ng galit, kundi ng kabutihan. At ito'y mas malakas kaysa sa kanilang dala. Unti-unting nawala ang madilim na enerhiya sa paligid ng puno. Ang mga dahon ay muling gumalaw. Ang hangin ay naging magaan at ang diwata ay unti-unting nakatayo. Muling bumabalik ang kanyang liwanag. Tumingin siya kay Mateo. May paghanga at pasasalamat. Hindi mo ako pinabayaan, sabi niya. Umiling si Mateo. Kayo po ang tumulong sa akin, sagot niya. Ngayon po, ako naman. Samantala, ang dalawang lalaki ay tuluyang napaatras. Hindi sila makalaban. Hindi sa lakas, kundi sa liwanag na hindi nila kayang pantayan. Umalis tayo, bulong ng kasama. At sa unang pagkakataon, ang matanda ay walang nagawa kundi umatras. Tuluyan silang naglaho sa dilim. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong lakas na nananatili. Lumapit ang diwata kay Mateo. Natapos na ang pinakamahirap na pagsubok, sabi niya. Talaga po? Tanong ni Mateo. Tumango siya. Hindi ka na lamang batang nangangailangan ng tulong, dagdag niya. Isa ka ng tagapangalaga ng kabutihan. Napangiti si Mateo. Sa malayo, nagsisimula ng sumikat ang araw. Isang bagong umaga. Isang bagong simula. Mula noon, hindi lamang basta nagtitinda si Mateo ng ice candy. Siya ay naging simbolo ng kabutihan sa kanilang baryo. Isang paalala na kahit ang pinakamaliit na tao ay kayang magdala ng malaking pagbabago. At ang diwata na natiling gabay, hindi lamang kay Mateo, kundi sa lahat ng pusong handang pumili ng tama. Kas.